Sa loob lang ng isang buwan, magkakasunod na bagyo ang humagupit sa probinsya ng Pangasinan. Ang bagyong Crising, Dante at ang bagyong Emong na nagdulot ng maraming pinsala. Alas 10:40 ng gabi ng Hulyo ng 24, tumama sa bayan ng Agno ang bagyong Emong. Ilalim ng signal number 3 at signal number 4 at sa lakas ng hangin na nasa 120 km per hour at pagbugso na nasa 165 km per hour, binayo ng bagyong Emong ang buong western Pangasinan. Maraming bahay ang nasira, infrastruktura, nabuwal na puno at poste ng kuryente, pinahang lugar at nasirang pananim. Batay sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pumalo sa 1.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, agrikultura at livestock na nagdaang mga bagyo. Dahil sa pinsala, umabot sa 25 munisipalidad at 3 lungsod sa Pangasinan ang nagdeklara ng state of calamity. At sino ang makakalimot sa pinsalang idinulot ng Super Typhoon Uwan sa malawak na lalawigan ng Pangasinan? Libu-libong pamilya ang naapektuhan ng bagyo, kung saan ang ilan sa mga ito umabot sa halos hanggang dibdibang tubig baha sa mga kabahayan. Nalubog sa tubig ang mga naipundar na gamit, tanging sarili ang mga naisalba. Maging ilang sementeryo hindi rin nakaligtas sa tubig baha. Ang mga malalapit sa baybayin nakaranas ng matataas na storm surge dahilan upang anurin ang makapal na buhangin sa mga baywalk. Sumadsad rin ang presyo ng bangus matapos sirain ng bagyo ang mga palaisdaan na mga mangingisda sa Dagupan City. Nagsibagsakan rin sa gitna ng kakalsadahan ang mga puno at ilang debris habang nawalan rin ng supply ng kuryente ang ilang bayan at lungsod sa lalawigan. Idineklara rin ng state of calamity sa buong lalawigan dahil sa naging lawakan ng pinsala ng Super Typhoon Uwan. Tinukoy ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Ilocos ang Pangasinan bilang hardest hit area sa buong Rehiyon 1. Kasama mo sa IFM Dagupan para sa RMN News Year-End Report, Idol Joanna De Vera. Idol Matthew Pacheco. Tatak RMN!